Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Tonet, isa sa mga kwentista at on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges na maghahatid sa inyo ng isang kwento na tiyak akong kapupulutan niyo ng aral. Pero bago ako magsimula, may katanungan muna ako. Mga bata, inaalagaan niyo ba ang kalikasan? Magaling! Paano nyo inaalagaan ang ating kapaligiran? Mahusay! Handa na ba kayo mga bata? Halina't pakinggan ang kwentong pinamagatang Ang Mga Bulag na Anay na isinulat ni Yamang Cortas at iginuhit ni Sarah Wang. Hatid sa atin ang Let's Read of the Asia Foundation. Tara na, simulan na natin! Tuwing umaga, inaakay ng langgam ang kawan ng anay sa mga berdeng halaman. Uminom ang anay mula sa malasa at makatas na halaman, hanggang sa sila ay mabusog. Kaya ang mga anay ay nagpakita ng pasasalamat sa mga langgam araw at gabi. Ang mga anay na ito ay bulag, at kung wala ang mga langgam ay hindi nila maaabot ang mga halaman at mapawi ang kanilang uhaw. Pinoprotektahan din ng mga langgam ang mga anay mula sa mga kulisap. Ang mga anay ay may maikling pakpak. Hindi nila magagawang lumipad palayo sa mga kulisap kapag umatake sila. Kaya naman, ang mga anay ay nagpakita ng pasasalamat sa mga langgam araw at gabi. Ang mga langgam ay may pananagutan din sa mga itlog ng anay. Dinala ng mga langgam ang mga itlog para sa mga anay, at itinago ang mga ito sa ilalim ng lupa. Mapisa ang mga itlog, pinangunahan nila silang pakainin ng mga ugat na katas na halaman. Kaya naman ang mga anay ay nagpakita ng pasasalamat sa mga langgam araw at gabi. Isang araw, habang dinadala ng mga langgam ang mga itlog para ilagay sa ilalim ng lupa, nahulog ang isa sa mga itlog at gumulong. Hindi napansin ng mga langgam ang nawawalang itlog at nagpatuloy sila. Ang itlog ay napunta sa isang maliit na dahon at napisa pagkatapos ng ilang araw. Nang ipinanganak ang anay na si Terry, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Namangha siya sa ganda ng kalikasan sa paligid niya. Uminom siya mula sa mga makatas na halaman hanggang sa mapawi niya ang kanyang uhaw. Nagustuhan niya ang lasa ng juice at araw-araw itong iniinom. Lumaki ng malusog si Terry. Isang araw, may umatake na ladybug. Nakita siya ni Terry na paparating, kaya kinampay niya ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo. Lumipad siya hanggang sa bukid, kung saan nakatira ang mga anay kasama ng mga langgam. Kamukha ko ang mga insektong iyon. Lalapit ako at babati. Lumipad siya upang salubungin ang mga anay sa bukid. "Hello, magkamukha tayo," sabi niya. "Baka magkaugnay tayo." Nang marinig nila ang boses ni Terry at ang kanyang mga pakpak na pumapagaypay, sila ay namangha. "Sino ka? Paano ka nakakalipad?" nagtanong sila. Nagulat si Terry na mapagtanto na hindi siya nakakakita, tulad ng mga magagawa niya. Lumingalinga si Terry at nakita ang ibang anay na umiinom ng juice na inihanda ng mga langgam para sa kanila. Nakita niya ang mga langgam na dinadala ang mga itlog ng anay at nagtaka kung saan nila dinala ang mga itlog. Nagpasya si Terry na sundan sila. Nakita niyang napisa ang mga itlog. Nagsilabasan ang maliliit na anay. Inilagay sila ng mga langgam sa mga butas hanggang sa sila ay maging mahina ang paningin. Pagkatapos ay pinutol nila ang kanilang mga pakpak. Nagmamadali si Terry na sabihin sa iba pang anay ang kanyang nakita. Hindi makapaniwala ang mga anay. "Hindi iyan totoo," sila ay umiyak.
pinapakain at pinoprotektahan tayo ng mga langgam. Pero tingnan mo ako, pakiusap ni Terry. Bakit sa tingin mo, kaya kong lumipad at makakita? Dahil hindi ako lumaki kasama ng mga langgam. Isang matandang anay ang nagsalita. Kahit na, tama ka. Bakit natin babaguhin ang mga bagay kung ang mga langgam ay nagdadala sa atin ng pagkain at pinoprotektahan tayo mula sa mga kulisap? Tapos tumingin siya sa iba pang anay. Tayo na! Panahon na para ipakita ang ating pasasalamat sa mga langgam. Ngunit hindi sumuko si Terry. Nakita na ba ng sino man sa inyo ang mainit na sinag ng araw sa pamamagitan ng mga dahon ng mga puno? Tanong niya. Nakita na ba ng sino man sa inyo ang talon habang dumadaloy ito sa pagitan ng mga bato sa ilog? O ang kababalaghan ng dalawang magkayakap na ulap sa ilalim ng liwanag ng buwan? May buhay sa kabila ng parang, kung mayroon kang mga pakpak, maari kang lumipad at magtago mula sa mga kulisap nang walang kailangan ng sino mang magpoprotekta sa iyo. Walang may pakialam sa sinabi ni Terry. 3 anay lang ang nagpasya na manatili sa kanya. Magkasama silang nagtago sa likod ng mga dahon hanggang sa dumaan ang mga langgam. Pinoprotektahan ni Terry ang kanyang mga kaibigan. Sinasabi niya sa kanila kapag nakakita siya ng panganib. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa magagandang kulay na nakikita niya. Bago ang taglamig, ng itlog ng maraming itlog ang anay. Itinago sila ni Terry sa ilalim ng ugat ng isang halaman, kung saan hindi sila mahanap ng langgam. Ito ang simula ng bagong henerasyon ng anay. Nang dumating ang tagsibol, napisa ang mga itlog. Ang mga sanggol na anay ay tumitig sa kagandahan ng kalikasan. Sabay silang naglaro at kumain at uminom ng maraming masasarap na halaman. Habang naglilibot sila, nakita ng mga batang anay ang isang parang ng mga insekto at mga langgam. Lumapit ang mga maliliit at sinabing, "Kamukha mo kami!" Nakuha nilang kumbinsihin ang 20 anay na umalis sa bukid kasama ang mga langgam. Pinoprotektahan nila sila at sinabi sa kanila ang tungkol sa kagandahan ng lahat ng nakakakita nila. Mga bata, gaya sa kwento, mahalagang pangalagaan natin ang ganda ng kalikasan upang ito ay patuloy na makita ng mga bagong henerasyon ang makukulay at ganda ng ating paligid. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Palaging tatandaan na hindi hadlang ang kapansanan sa pagiging tagapag-alaga ng ating kalikasan. Huwag kakalimutang mag-follow, like, subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa mga kwentong tiyak kapupulutan din ng aral. Muli, ako si Ate Tonet. Hanggang sa susunod na kwento!